Araw po sa inyong lahat. Ngayon, punta naman tayo sa mga kilalang manunulat ng kwentong pambata. Ito ay si Severino Reyes. So, si Severino Reyes ay kilala siya bilang si Lula Basyang. So, nagsulat ng maraming kwentong bayan at kwentong pantasya para sa mga bata. Sunod naman ay si Juan C. Laya. So, si Juan C. Laya ay isang manunulat at isang guro. So, nagsulat ng ilang kathang pambata at maikling kwento, may aral tungkol sa buhay at sa probensya. So, sunod naman ay si Ceres Alabada. So, si Ceres Alabada ay kilala sa pagsulat ng mga kwentong pambata at akdang makabuluhan para sa kabataan. So ang kanyang mga likha ay may paksang moralidad at pagpapahalaga. So, sunod naman ay si Amesa Bonifacio. So, si Amesa Bonifacio ay tinaguri ang Grand Dame of South Asian Children's Theatre. So, ito ay nagtaguyod ng teatro para sa mga bata or teatrong mulak. So, nagsulat siya ng maraming kwentong pambata at dulang pambata. Sunod naman ay si Virgilio S. Almario. So si Virgilio S. Almario ay isang national artist for literature at nagsulat siya ng maraming aklat pambata tulad ng Buhay ni Pepe, Si Hen Lalaki at iba pa. So, nagpapataguyod ng literaturang pambata. Sunod naman ay si Rene Villanueva. So, si Rene Villanueva ay isa sa prolificong manunulat ng kwentong dula para sa bata. So, nagsulat siya ng Unang Baboy sa Langit. So, Unang Baboy sa Langit at Imang Engkantada. At iba pang award-winning ng aklat. Yan ang sinulat niya ni Rene of Villanueva, ang Unang Baboy sa Langit at ang Imang Engkantada. Sunod naman ay si Gloria Guzman. So, si Gloria Guzman ay isang manunulat ng kwentong pambata at mga babasahing pambata sa paaralan. Kilala siya sa kwentong may aral para sa kabataan. Sunod naman ay si Maria Elena. So, Maria Elena Patimo. So, si Maria Elena Patimo ay isa ang kilalang may akdang ng folktales at modernong kwentong pambata. So, siya ang nagsulat ng Ibong Adarna, A Reconstruction or the Romance of Magno Rubio, at iba pang adaptasyon at kwentong mitolohikal. Sunod naman ay si Saturnina Fadol. So, si Saturnina Fadol ay nagsulat ng mga akdang pambata at kwentong nakatuon sa wastong asal at pagpapahalaga. So, kilala siya sa mga textbook or babasahing pambata. So, maraming salamat po sa pakikinig.